At ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis, sa makatuwid bagay sa dako ng balon ng dragon, at sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi, at minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem, ng mga bagbabagsak at mga pintuang bayan na sinupok ng apoy. Na magkagayon nagpatuloy ako sa pintuang bayan ng bukal at ng tangke ng hari, ngunit wala akong dakong mararaanan ang hayop sa ilalim ko. Alam po natin, si Nehemias ang nagsasalita nito, at kanyang pinagmamasdan ang pader at pintuang bayan ng siyudad ng Jerusalem na ito'y sunog at bagsak. Alam natin na ang mga bagay nito ay may kinalalaman sa buhay nating Kristiyano sa kasalukuyan. Ang ating mupaksa na pinag-usapan ay ang pagbabalik o panunumbalik sa kabanalan, the restoration of holiness. Ito po nagiging mensahe ng Panginoon sapagkat ito ang nawawala ngayon sa iglesia. Kaya aking nadama na ito ang kailangan maging mensahe sa ating kalagitnaan, at hindi lang po sa ating kalagitnaan, kundi po sa ating mga kapatiran na hindi natin kasama ngayon na nakikinig po at sumusunod sa atin sa pamagitan po ng mga tapes na ating mo nire-records sa tuwing Sunday. Ito pong nawawala ngayon sa loob ng iglesia, ang kabanalan at katuwiran ng Panginoon na Kanya namang inahanap sa bawat isa sa atin. Ang mga pader, ang mga pintuang bayan na nagsisimbolo sa mga bagay na nais ng Diyos na maitayo sa ating mga puso laban sa kasalanan. Wasak ang pader at mga pintuang bayan ng ating mga puso. Kaya napakadali kay Satanas at ang kanyang panilinglang or deception ay makapasok lalo na kasalanan sa buhay ng maraming mga Kristiyano. Sa tagal po ng ating pag-aaral, alos 4 na linggo na, at hindi ko po mabanggit ang lahat ng ating pinag-usapan, ating po napag-usapan ang 3 aspekto po ng ating katubusan. The 3 aspects of our redemption. Ang unang aspekto natin pinag-usapan ay ang ating tinatawag na justification, ang pagpapawalang sala. Yan ay nangyari nung tayo po'y lumapit dito sa harapan, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, binuksan ang ating puso, pinapasok siya sa ating puso at tinanggap na ating tagapagligtas at nagpahugas sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay pinawalang sala. We were justified in the presence of God. After justification, hindi po doon nagtatapos ang ating katubusan. Ang kasunod nito ay ang ating tinatawag na yugto ng ating buhay Kristiyano ay tinatawag na sanctification. Dito po ang kalagayan ng marami sa atin. Pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon, kailangan tayong magpatuloy sa biyaya ng sanctification o pagpapakabanal. Okay? At yung pangatlo na tinatawag na consecration o pagtatalaga. So you can be consecrated, pwede po tayong italaga o ilaan sa gawain ng Panginoon, subalit hindi tayo pwede rin, okay, you can be consecrated, not be justified and sanctified. Hindi ka pinawalang sala at hindi ka tinalaga o binanal. Ito po yung ating nakikita sa mga tao na lumalabas, naglilingkod sa Panginoon, subalit kailanman, hindi nila nasumpungan si Kristo at hindi sila banal. They are unholy. They are consecrated in the Word of God, but they are not justified and they are unholy. But the proper aspects of God is to have them all. Yung pong wastong aspekto ng Diyos mismo, taglay niya ang ganitong katangian, taglayin ang lahat ng ito. Yung pong 4 faces of the cherubims of glory. Meron pong man, meron pong ox. Ox, yung pong baka represents work, consecration. Yung po dapat ay nakikita sa atin. So sa umaga ito, mga kaibigan, bago po i-present ng ilang pong mga bata ang kanila pong meron po silang dramang skit mamaya after my preaching, let us talk about this consecration business. Atin po napag-usapan yung justification, pagpapawalang sala,
we were able to discuss sanctification. Now we come to this consecration business. Ito pong pagtatalaga, ito pong yung inilaan tayo ng Diyos sa kanyang gawain. It's possible to be justified by the blood and to be consecrated as the Holy Spirit. Posible po yan, na tayo po'y pawalang sala sa pamagitan ng dugo ni Kristo at tayo talaga sa gawain ng Panginoon. Ito po ay gawa ng banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit sanctified. Siya po ang nagpapakabanal sa atin. Siya po ang bumabanal sa atin. Abang tayo ay kanyang dinadala, ine-expose ang ating tunay na pagkatao, abang tayo po ay nakikipagtulungan, abang tayo nag-cooperate with the Holy Spirit. And the Holy Spirit of God that is dwelling in us, He will show our weaknesses, Kanya pong ipapakita ang ating makahinaan, and He will give us the wisdom and the ability to overcome that weaknesses or sins or bondages na nasa atin. Kaya mahalaga na tayo po ay makipagtulungan, be sensitive to the Holy Spirit, abang tayo dinadala sa isa pang akbang ng ating katubusan. Araw-araw, okay? Hindi lang po ito bukas o mamaya, ito po yung araw-araw na tayo tinutulungan ng Espiritu. Binibigyan tayo ng karunungan, makita at malaman ng wasto at mali. Kapag ito yung ating nakita, bibigyan naman tayo ng kakayahan kung tayo po ay magpapasakop sa Kanya. Amen? Sa Kanyang kapangyarihan. Dito po mapasok ang Panginoon. Kaya sa ating ganang kalakasan, ay hindi natin pwedeng pagtagumpayan yung pagtatampo natin, yung ating kabusitan, yung ating mga bisyo, sa pamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos na ibinibigay sa atin ng karunungan at abilidad na pagtagumpayan ang mga bagay nito. Maliwanag ho ba? Kaya ito po ang aspekto ng ating katubusan. Tinutubos tayo sa ating makademonyong mga ugali. Amen? Maliwanag ho ba? Praise God. So, the Holy Spirit is the Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu ay ang Banal na Espiritu Santo. At siya interesado lamang sa isang bagay, and that is to produce holiness. Yun po ang kanyang isang bagay na nice na makita sa atin at malika ay ang kabanalan. The sign of the Holy Spirit is not tongues. Ang tanda po ng Banal na Espiritu Santo ay hindi po yung pagsasalita ng iba't ibang wika. The sign of the Holy Spirit is love, peace, joy. Ito po ang tanda ng Banal na Espiritu Santo, the aspects of holiness. That is how you know someone has the Holy Spirit, not by tongues, but by holiness. Hindi sa pamagitan ng iba't ibang wika, kahit ang demonyo ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Sa pamagitan lamang ng kabanalan. Ito po'y maliwanag, obviously. Now you can have this, but not be consecrated to the work of the Lord. Pwede natin taglayin ng mga bagay na ito. Justified and sanctified, but not consecrated in the work of the Lord. Hindi ka nakatalaga sa gawain ng Panginoon. Si Nehemias po ay dumating sa Jerusalem nung gabing yon, kaya ng ating talata na binasa. Yung pong ginawa ni Nehemias, this is not an issue of justification. It is not an issue of sanctification. Hindi po ito issue ng pagpapawalang sala. Hindi po ito issue ng pagpapakabanal. It is the building of the wall, the gates of Jerusalem. It is an issue of consecration. Ito yung pagtatayo ng mga pader, pagtatayo ng pintuang bayan. Ito po yung issue ng pagtatalaga. Now, this is a good verse na sana po ay ating masusumpungan sa 1 Chronicle chapter 25, verse 5. Buksan po ninyo yung mga Bible dyan. Sa 1 Chronicle chapter 25, verse 5. Siguro, ang ilan sa atin na ako po'y umaasa, ito yung magiging memorable sa atin lahat. Some might even be important or might be impressed. Ngayon na sila po ay pag-uwi nila, ito ay sulat sa isang 3x5 card at ilagay sa pandikit sa harapan ng kalamang refrigerator. Okay, isulat ang verse na yan. It is a real issue in here na ating masusumpungan. Issue in Christianity. Okay?
isang malaking issue sa Kristyanismo. For those of us here in 1997, May, sa atin pong, listen, as we view, okay, yung verse na yan may kaalaman po sa as we view dito sa ating church, sa ating city, locally, and worldwide. Listen, tayo po maglalakbay ngayon sa mga bagay na ating pag-aaralan. As we view, ating pong tinitignan, ang nasa loob ng ating church, ang ating pagtatalaga, sa ating city, sa ating bansa, and worldwide. Locally and worldwide, there's a great need. Okay? Saan man? Sa loob ng church, sa ating syudad, sa ating bansa, at sa buong sanglibutan, mayroong malaking pangangailangan. Bakit po? The gates are broken down. Ang mga pintuan ay wasak. Ang mga pader ay sunog. A great need among the nations. In this church, in our city, in our country, mayroong malaking pangangailangan sa Russia, sa China, the Arab nation. We look over Iran. Okay. Tignan po natin, pagmasdan natin ng Iran. Ano po sinasabi ni Ayatollah Khomeini sa mga affluent nations po, sa mga mayaman na mga bansa, democratic nation, particularly po sa Amerika. Ang tawag po ni Ayatollah Khomeini ng Iran, lalo po particularly sa Amerika, the Great Satan. With its drugs, with its lust, with its sex, with its dress code. Kasama ito, ang dakilang Satanas, ang tawag niya sa Amerika. Dahil sa kanyang kalaswan, sa sex propaganda niya, sa dress code niya, sa maraming mga bagay na gawa ng laman. All this man saw was the satanic behavior. Ang tanging nakita ng taong ito ay mga demonyo nilang mga asal, mga bagay na hindi pinahintulutan sa Iran. In Iran, about once a month, they hang 16 people for drugs. Binibitay nila ang 16 na tao dahil sa pagpakakasala na pamagitan ng droga. At ang nakikita ng mga taong ito, at nakikita ng lahat ng mga bagay maliban lamang sa kabanalan, they do not see God. The reason that man like he is, ganito po siya, ang tanging dahilan nito, due to the fact that some Christians did not do what they were supposed to do. Hindi nila ginawa ang dapat nilang ginagawa sa dako o tinatawag in the realm of consecration. Sa dako na ating tinatawag na pagtatalaga, they see anything but God. Nakikita ng lahat ng mga bagay maliban sa Diyos. And so they go on with their religion. They are not seeing the power of the Lord. Hindi nila kikita ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi po sinasabi na responsibilidad po ng West Germany, America, England, Sweden, and other affluent democratic nation where Christianity has been preached for many generations. Hindi po sinasabi responsibilidad nila, but it could be. Hindi ba? So ba dapat itong mangyari? Sapat ipinagkatiwala sa kanila sa manaraming generasyon ang Kristyanismo. Ito po yung kinabasa that I have noticed that a man is arrested in Sweden. Ito pinabasa ko. For preaching homosexuality. And they have a law, you cannot say anything that's slandering another group. Meron po silang kautusan doon sa Sweden na hindi ka pwede magsalita ng anumang laban sa anumang grupo. So, ang mga ngaral na ito, siya po ay nabilanggo na 4 na linggo sa bilangguan in Sweden in preaching against homosexuality. These people were given the gospel of Pentecost very strong, at least 60 years or more. Ang bansang ito. At inyo po napapansin siguro, ang ganito kautusan ay lumalapit na din sa ating nagkakanto na ng mga bill sa Congress. At hindi po napapansin ngayon sa ating barangay election, halos nakapasok na ang mga homosexual. They want to be heard. At hindi ako magtataka balang araw, ngayon na po meron mga bill sa Amerika na ganito, anything that will protect the Jew from slandering, doon din sila magtatago at sasakay sa ganitong kautusan.
At ilang siguro sa ating balang araw, ganito na, i-adapt na ang ganitong kautusan. Who knows, ang ilan sa ating mabilanggo, preaching against something the Word of God declares abominable. Ang Sweden, sa nakaraan na mga dekada, naging malalim sila, lalo ang Pentecost Christians. Pero ano po nangyari? They know the gospel, but how then is it? With all this gospel, so much of the world is untouched. Marami. At sa buong sanglibutan, hindi nahihipo. Alam niyo po ang dahilan? It is because to every Christian, listen, ang dahilan po nito, because to every Christian is given a gift. Ang bawat isa sa inyo ay pinakalooban ng Diyos ng mga kaloob. Sang-ayon po sa 1 Corinthians 12, the Holy Spirit divided every man, ibinahabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Ang bawat isa sa atin binahaginan ng Espiritu ng Diyos na mga kaloob na pwede natin gawin at mapaglingkuran ng Panginoon. But how many Christians do you know that know what they are supposed to be doing? Ilan po mga Kristiyano na yung alam na kailang ginagawa ang dapat nilang gawin. You talk to them, you'll find out what their priorities are. Pag-usapan niyo, kausapin niyo sila at tignan niyo at malalaman niyo ano ang kanilang mga prioridad. And it is not service, it is not sacrifice. Hindi paglilingkod sa Panginoon. Hindi sakripisyo. Sa loob na lang iglesia, dito sa atin, tayo tinalaga ng Diyos sa ganitong gawain. Ngayon maraming Kristiyano ditinig ko, ano ang aking bahagi dyan? Ano ang aking pakinabang dyan? Kung wala akong bahagi dyan, wala akong pakinabang dyan, wala akong pakialam dyan. Yan po minsan naging ugal sa loob ng iglesia. Kanya-kanya. Kung wala kang pakinabang, wala kang nakikita dyan, hindi ka nakikita to, etc., wala akong pakialam. They're serving themselves, not God. It is not the ox. Hindi po yan ang baka na isabangan nyo ng ating Panginoon. They may be preoccupied with justification and sanctification. Okupado sila. Okay. Sila pinawalang sala. Nagpapakabanal. Okay, that's far they can go. Sometimes they don't even go to sanctification. Sapat na para sa kanila sila'y tanggapin ng Panginoon, pero magpakabanal, hindi na sila nagpapakabanal. What they are on to them is to be entertained in the church. Na sila'y ma-entertain lamang sa loob ng iglesia. Yan lamang ang gusto nila. The pastor better keep them happy. If he wants numbers, iyan pong hindi namin gagawin. Pasiyan kayo, entertain kayo. Kanya po nakikita dito, walang ganang mga activities. Walang ganang ng showmanship dito. Binababad namin kayo sa salita ng Panginoon, pagpupuri. And I'll tell you what they are occupied with. Okupado sila sa in their own family and in their own problems. Okupado sa kanilang sariling pamilya, sa kanilang mga kanya-kanyang problema. We can choose to get justified and sanctified and then spend the rest of our time trying to hold on to it. Pipili natin, magpakabanal tayo, that's good, wala pang mali dyan. Tayo pinawalang sala, paghawakan ito. Or we can say to the Lord, Lord, what will you have me to do? Panginoon, anong nais mo na aking gawin? Yes, sana ating maging dalangin. Hindi po ibig sabihin na kayo lumabas dito at iligtas ang buong sanglibutan. No, I'm not talking about that. There are people, okay, ako napapasin ko, they thought na kung sila po ay makalabas dito, ililigtas nila ang buong sanglibutan. They do it right now. They will leave their families. Hindi po yan ang aking sinasabi. Okay, I'm not telling you to rush sa mga bagay nito. I'm bringing something to your attention. Ito pong aking nais ibigyan ng din sa inyo. I'm bringing to your attention is this third area. Ito pong pangatlong bahagi ito. And I think it is time in this church, panahon na para sa atin sa iglesyang ito, that it has to be emphasized. Panahon na para sa iglesyang ito dapat bigyan ng din. Maybe God is ready for some of us, o sa ating lahat,
Pero, sa patuloy ito mga kaibigan, I'm not advocating, hindi ko minumungkaye na kayo po ganyan ang akin nasabi, okay, meron na akong burden, meron na akong tools, meron na akong kaalaman, ako ilalabas na ililigtas ng sanglibutan. That is not my point. Okay? Hindi po yon. Kapag ginawa po natin yon, lalo magugulo mga bagay. Okay? I'm not advocating wild, reckless behavior. Hindi ko rin po minumungkahi yan na magkaroon kayo ng ganitong pandama, very wild, takatapos ang inyong mga asal pwede na kahit papano. No, I'm not advocating that. What I'm saying is that we must have a deep sense that God, ito nga din sa inyo, na magkaroon po tayong malalim na pandama ng Diyos that many people are going to be facing an angry Christ. Yan po sana yung madama. Na maraming mga tao, kahit na mga Kristiyano, ay kanilang harapin ang isang galit na Kristo. Yan po sa mukha at na misa na hindi po iniisip na maraming mga Kristiyano. Akala nila lagi nakatawo si Kristo. Pero magkaroon ko po ng malalim na pandama na ang mga tao ay kanilang harapin ang isang galit na Kristo dahil po they buried their talents. Kanila pong ibinao ng kanilang mga talento na binigay ng Diyos kanila. They did not do what God says. Hindi nila ginawa ang mga bagay na sinasabi ng Diyos. They did not present their bodies as living sacrifice. Hindi nila inialay ang kanilang sarili sa buhay na handog para kanilang mapatunayan ang kaloob ng Diyos. They did not do it. They talk about it, they heard it, they believe it. They never did it. Pinaniwala ng mga bagay ito pero hindi nila ginawa. And let me tell you something. When you don't keep yourself occupied with the need for service, you very soon occupy yourself with other things. Let me say that again. Sapat itong nakikita ko sa ilan sa inyo. And I can say that bluntly sa inyong harapan. But I'm praying na kung ganito na nagiging direksyon na ng inyong buhay, let me tell you again. When you do not keep yourself watertight to service, kapag hindi po natin pinanatili ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon, okay? Because ang nangyari po, ang Diyos ay hindi kaagad lumundag sa inyo at nagpahayag nung una tayong dumalangin ng ganito, Lord, give me a gift or show me what to do. Hindi kaagad na nagpahayag ng Panginoon ganito sa atin. Nung tayo nanalangin po, Panginoon, bigyan mo ako ng kaloob. Ipakita mo sa akin ang anong aking gagawin. Ang Diyos hindi siya kumilos, but you know, He did move. Siya po'y kumilos. Wala lang open manifestation kaagad. God always move. Listen to that. God always move when we pray. Lagi pong kumikilos ang Panginoon kapag tayo nanalangin. God heard you. God recorded it. But you didn't see anything happen. Wala lang kayo nakita ng anumang malaking bagay na nangyari. So, nung idalangin mo ang ganitong dalangin, you figure out na walang nangyari. Siguro sinabi mo, siguro, there's nothing for me to do. Wala akong dapat gawin dito. So instead, anong ginawa? Instead of spending that time in prayer, kaya ginugol mo ang iyong panahon sa panalangin at inialay mo yung sarili sa buhay na handog, anong ginawa? You found things to do. Eto ang napasumpungan. Meron kang nasumpungan ng mga bagay na gawin. And that's what we do. Yan ang aking nakikita. Yan ang kanilang ginagawa. We fill up our life with other things. Pinuno natin ang ating buhay ng ibang mga bagay. Dahil ang dalangin mo ganito, pero hindi ka agad nagkakaroon ng open manifestation. Ang ginawa mo ang ilang mga bagay. Pinuno mo ang buhay mo sa mga ibang mga bagay. So, anong nangyari? Your life is full. Ang iyong buhay naging puno at wala ka ng panahon sa pagtatalaga at sa gawain ng Panginoon kung saan kayo tinalaga ng Diyos. At hindi ka kikilos kung wala kang pakinabang sa isang bagay na yan. So you're so busy. So in order to get in a place of consecration, how do you do it? Wherein the rubber hit the road. Kailan yan?
kailan tayo madadala sa isang lugar na ating maitalaga ang ating mga sarili? You have to be convinced in your heart. Ito pong dapat niyo maranasan and say, yes, there's a local, there's a worldwide need. Not only the standpoint of the people, but more importantly from the standpoint of God. It's God's temple that lays in ruin. It's God's word that is in ruin. It's God's possession, His inheritance. People, this is the reason. Kaya mga kaibigan, mayroong malaking pangangailangan, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong sanglibutan, hindi lang po sa kinatatayo ng mga tao, kundi po mas mahalaga sa kinatatayuan po ng Diyos. Dahil po ang templo ng Diyos ay wasak, ang salita ng Diyos ay wasak at sunog. At pinangangaral ngayon, puro heaven rapture, sunog ang salita ng Diyos. Ito po ang pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. His inheritance, God's possession, wasak. Nandiyan ba kayo? Meron pong mga tao sa ating komunidad, meron pong tao sa ating city. And there are people in the Arab nations also. I think po, gaya ni Ayatollah Khamenei, it will not have been beyond possibilities na that he could become a Christian. Siya rin po ay wala pong siguro, wala pong duda na siya rin maging Kristiyano din. He didn't get to see the good of it po ng magagawa ng pagiging tunay na Kristiyano. He first saw, ang kanyang unang nakita lamang is the hypocrisy of the Christian nations. Iyon po kanyang nakikita. Ang pagiging hipokridad ng mga Kristiyanong bansa, ng ating mga buhay. And how many people are there that the potential is in them? Ilan po mga tao na nasa kanilang kakayahan na maging alagad, na maging mighty people of God. Nasa kanila din. And so what we have to do each day, ito po dapat natin gawin sa bawat araw. When we start the day, sana ito po ang ating pasimulan ng araw, we say to the Lord, give me a burden, Lord. Bigyan mo ako ng pasanin, Panginoon. Here I am ready, Lord. Bigyan mo ako ng pasanin, Panginoon. Nandito ako. Handa na ako, Panginoon. At alam niyo po mga kaibigan, you don't do this while slapping your coffee and run out the door. Hindi po ganon. Hindi ka ganito nanalangin na, Panginoon, bigyan mo na akong burden, uminom ka ng kape, pagkatapos pinuno mo ng tiyan ng hotdog ang iyong sarili, pagkatapos tapo ko na. Hindi po ganito. You got to make time. Kailangan talaga magkaroon ka ng oras para ialay mo yung sarili buhay ng Diyos sa Diyos. Pero hindi magawa. Bakit? You're too busy. Siguro sinabi mo, Pastor, napakadali sabihin mo yan, pero napakahirap gawin. I'm aware of that. Alam ko po yan. I live a busy life too. Alam niyo po yun? I know how to work and what is to work. Ako po minsan sa nakaraan ng mga panahon. Alam niyo po, dahil sa sobrang busy, kahit po magpa-dextrose ako sa bahay na lang, sa over fatigue, hindi na ako mapadala sa hospital. Sa loob ng kwarto, meron ako swero doon. I know what is to work. You have to make time. Amen? You have to reorder your life. Kailangan pong reorder mo, ayusin mo muli ang iyong buhay. Something has to go. Kung meron kang inaayos, yung mga bagay na hindi ka dapat, alisin. Kahit na pera, kwarta sa lapian, kung yan ang pumapalit na sa iyong buhay, I'm sorry. If you mean business with God, you have to reorder your life. Something has to go. You live in a comfortable life. Kung kayo po ay namumuhay sa komportableng buhay, praise God, at lahat ng mga bagay. At ang nangyayari po, ganito ang ating buhay. Pagising natin sa Sunday morning, anda ka lang pagising natin para gumising, pumunta ng church, at pagkatapos kumain ng ating mga breakfast, mga hotdog at mga tusino natin. Pagkatapos takbo na sa church, at pagkatapos nagtataka ka, bakit ang mga ngaral hindi anointed? Sa bakit laman ng yung tiyan ay puro hotdog,
at television kapag Sabado na gabi. Hindi siya anointed. Alam ko na yan. Dahil alam mo ng isip mo sa television at sa tiyan. Hindi siya anointing. Ganyan siya mag-preach. You have to use the brain that God gave you. Gamitin yung utak na binigyan ng Diyos sa inyo. If you're going to present your body a living sacrifice, there's something you have to do. Amen? Meron mga bagay na dapat tayong gawin. 1 Corinthians 12, it says, covet the best gift. Covet, pag nasain mo, yung pinakamabuting kaloob. How long it has been. Paano ba katagal na ikaw lumapit sa harapan ng Diyos and said, Lord God, here are all the gifts of the spirits. Nandito, Panginoon, sa 1 Corinthians 12, basahin po ninyo. Nandiyan ang lahat ng makaloob ng Holy Spirit. Tongues, prophecy, gifts of miracles, okay, mahimala, etc., etc. Ngayon, kailan ba kayo lumapit sa Panginoon at sinabi niyo, Panginoon, nandito mga kaloob ng Espiritu, ng ministeryo, at marami pa mga bagay. Panginoon, how about me? Saan ba ako nandito, Panginoon? Tinanong ba natin ito sa Diyos? Hindi natin po iningi ito sa Diyos, listen, para gusto natin maging big shining star sa Kanyang kaharian. Hindi po. Inihingi natin ito sapagkat you want to develop this area of your life. And when you pray, God hears you. Yun pong dahilan. Sa panayos mo ma-develop ito sa iyong buhay. We need to pray. Amen? Kailangan po tayong manalangin. At kapag tayo nanalangin, ano pong sa panalangin po, ano yung elemento na kailangan kapag tayo nanalangin? Kapag tayo mananalangin, ano pong elemento na kailangan? Time. Okay. Kapag kayo mananalangin, kailangan yung time. Oras. Hindi ba? So that requires time. What do you pray for? Ano pong ating dinadalangin? Pray for God to show you what to do. Idalangin niyo sa Diyos na, Panginoon, ano pong ang aking dapat gawin? Yun po yung mahalaga. Amen? Sino po manalangin ito? Ayaw po natin. Help me in this area of consecration. Tulungan mo ako, Panginoon, sa dakong ito ng pagtatalaga. Ano pong aking talento? Katulad namin ni Francis, gusto namin umawit. Gusto namin palitan yung mga backups dito kapag hindi sila misa nagkakano. Kaya lang hindi pa po pwede. Sa millennium na lang sa Kingdom Age kami aawit. So what is my talent, Lord? I want to sing to the Lord, pero talagang sa puntong ito, palaka pa ang aking boses. But you can do it once or twice, okay? Alam niyo po, kapag tayo lumapit sa Panginoon, ganitong panalangin, hindi pwedeng, Panginoon, ano pong aking talento? Pakatapos mamaya, anong aking talento, Panginoon? Anong aking kaloob? Pakatapos kakalimutan mo na. Hindi po ganoon ang manalangin. Hindi lang po minsan o makalawa na ikaw ay manalangin. Ang mahalaga at dapat natin tandaan, ito po'y palagian natin idalangin sa Diyos. Ang ganyang maipahayag at maipakita sa atin. Okay, ano yung nice niya na ating ipagawa sa atin. So, yun pong dapat natin gawin. Kapag tayo nanalangin sa Diyos, ang dapat natin gawin, you stay with it. Nandiyan ba kayo? Kapag kayo nanalangin sa Diyos, lalo sa ganitong bagay, you stay with it. Ang pong ibig sabihin, manatili kayo sa ganitong panalangin at spirito. Hanggang hindi nyo nararanasan, kaya nga ating napag-aralan, bigla na lamang after praying many times and many months or years, bigla nandiyan na lang sa inyong harapan. All the while pala, God is answering your prayer. Ang ginagawa lang pala God is modifying your prayer. Okay? But He is answering, He is moving, and He has recorded it. Amen? Ganyan pong ating Diyos. Hindi ba kayo masaya sa dalangin natin? He hears. Hallelujah. And I'm so thankful that our Father always listen to our prayers. What happened is, kapag ating pong ginagawa ito yung ating dinalangin sa Diyos ng ganitong mga panalangin, ang mangyayari, God, enlarge your heart. Amen? Pinalalaki niya ang inyong puso. He breaks your heart. He gives you something or somebody.
Basta kanyang ipadadamang ganito mga bagay, mga tao ka lang naranasan. You pray for this person, you pray for this nation, you pray, God gives you something and He breaks your heart. Ito po yung aking naranasan. Hanggang hindi ko po nakita na yung feelings na yun, yung pandamang yun hanggang hindi inalis ng Diyos, hindi po naalis sa aking puso ang pasa na ito sa isang tao. Until I saw the effect of my prayer na ang taong ito eventually, after a year, nakita ko siyang nagbalik sa Panginoon sapagkat nabalitaan ko siya, nag-suicide siya, nag-attempt siya nag-suicide. God gave me a burden to pray for that person for almost 6 months. Hanggang makita ko po ang taong iyon, siya ay magbalik sa Panginoon. So God will give us like this kind of experiences. Nandiyan ba kayo? God says, what is it that in your hand? Ano yung nasa inyong kamay? Look, you have this. Taglay mo ang bagay na yan. This is the way you can use it. Ano po yung nasa inyong kamay? Ang Diyos na nakakalam kayo. You have it. This is the way you can use it. Gawin mo, ganitong pamamaraan gamitin mo. And there are infinite variety of ways in which people can serve. Infinite ways. Alam niyo pong infinite ways, ang ibig sabihin nyo, wala pong katapusan at na mga pamamaraan na pwede nating paglingkuran ang Diyos. Nandiyan ba kayo? A way that will delight your heart. Isang pamamaraan na magbibigay ng kasiyahan sa inyong puso. Alam niyo lang ba, ang mahalaga lamang, malaman ninyo yung talent ninyo, yung gift ninyo na ibinigay ng Diyos. At ano kung sa tawas ng pamamaraan na gamitin ninyo at makakaroon ng delight na gamitin ang mga bagay na yan. A way just will fit you. Amen? Yung mga bagay na angkop para sa inyo. Amen? Kaya kami po ni Brother Boy, hindi po kami angkop sa baka. Angkop si Brother Boy dyan. Kahit na ganun na akong ganun. Si Brother Raul, etc. kayo. But it's there, okay? It's there, it's waiting for you. Naghihintay po yan sa inyo. But it won't work until you go after it. Okay? Hindi po obra yan. Hindi mo dumalang ka lang sa dalawa, hindi po obra. You have to go after it. Magsani ka dyan kung dyan ka talaga inaangkop ng Panginoon. Okay? Nandiyan ba kayo? Are you listening? You have to want it. Because otherwise, listen, you have to want it. Ang ibig sabihin, kailangan gustuin mo ito. Ano man po ito, gaya ng aking nasabi, there are infinite ways to serve God. Yan po yung mga pagiging deacons ninyo. Isang pamamaraan ng mga paglingkuran ng Diyos. Yung mga deacons natin, sorry to say, kahapon po, wala man kayo sa ating fun day. Ang ilan. Yung iba may excuse. So, your presence, the mere presence, is serving God. You have to want it because otherwise, you will fill your life up with eating, sleeping, working, playing, and reproducing. Hindi ba? Doon ikot ang iyong buhay. And this will be your life. Kakain ka, magtatrabaho ka, magpapakarami ka, matutulog ka. Iyon lang ang magiging buhay mo, parang kabayo. So that will be your life. I am afraid yan patungo ang ilan sa atin. Kahit kunurat ang ikita rin kabayo, pasulpot-sulpot na lang. At ikaw papukin. And here, God's fruits. Nandiyan na mga prutos ng Panginoon sa kanyang mesa. Ready to be ripped. Anda na po kanina mga prutos ng Panginoon nasa kanyang mesa. And your life will be a happy one if it is expanded in the realm of service. Ang iyong buhay ay magiging masaya kung ito po ay ating iniladlad pa doon po sa dako ng paglilingkod. Otherwise, you will get old, you will spend your day into yourself. Ito po nga kinakita. Kung ganyo po, ikaw ay lilipas mo mga araw, gugugulin mo yung buhay sa iyong sarili, and let me tell you, listen to this. When your age, ang ibig sabihin kapag tayo tumanda na, it will show up. Makikita po natin,
you will be selfish, stubborn, and rebellious. A weight to those around you. Kapag ang yung buhay, pinamuhay mo sa iyong sarili, maging mapagimaksik ka, makasarili ka, matigas kang ulo, at magiging pabigat ka sa mga tao na kapaligid mo because you live to yourself. Ipinamuhay mo yung sarili sa iyong sarili. And alam niyo po, I'm not speaking sa aking sinasabi. I am experiencing it. Nakikita ko, nararanasan ko sa ganitong mga tao. It's natural in us to want to give. Nalikas po sa atin na tayo po ay gusto natin magbigay. To want to be enlarged. Tayo po ay iladlad ng Panginoon. To want in service, it will keep you young. Pananatiling kang bata. You die at the age of 80. Alam po ninyo, you will be vibrant. A Christian, alam mo mga tao, men and women we have like that. They die at the age of 80, vibrant pa sila, malalakas pa sila. Si Smith Wigglesworth po, isang pastor na ginamit ng Panginoon. He was in his 80s when he died. Kung ano pong babasahin yung autobiographies niya, napakaganda. He has a gift of healing. Ipatong niya ng kamay, maraming mga taong gumagaling. Ito po yung mga nakaraan ng mga dekada, siya po nakapaglingkod. You know what? Anong nangyari sa kanya? He just dropped dead. Nung siya namatay, basta bumagsak na lamang at siya namatay. He was going stronger when he was 80. Lumalakas pa siya nung siya po 80 years old na. All his faculties are alive. Or, you can live to yourself. Yan po ang banda rito. O ipamuhay mo ang iyong buhay sa iyong sarili. Spend your time eating and sleeping and reproducing and working. Pretty soon, your faculty go because you made to serve yourself and you did not present yourself as a living sacrifice. Kapag hindi po natin ginawa ito, ang mangyayari tayo po mabubulok sa sanga. You will rot in the vine. So, present your bodies a living sacrifice. Do you want to present your bodies a living sacrifice this morning? We must. Kailangan natin yali ang ating mga katawan na ito sa buhay ng dog. That, para ano po? Bakit po kailangan yun? That you may know what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan po ang dapat. Ialay natin ang katawan na ito sa kanyang paglilingkod, sa kanyang gawain, para ating mapatunayan ang mabuti, katanggap at ganap na kalooban ng Diyos. There is a will of God. It's good and acceptable and it's perfect. But you don't find it without presenting your bodies a living sacrifice. Hindi mo masusubukan ito hanggang hindi mo iniaalay yung katawan ng isang buhay ng dog. You don't get gifts. Hindi po natin makukuha mga kaloob ng Espiritu unless you want them. Hanggang hindi mo gugustuhin ang mga ito. And there's something about gifts. They multiply. Yung po mga kaloob ng Diyos ay bibigay sa atin, yan po'y dadami. Yan po'y ating pag-usapan sa susunod na Sunday. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin.